O urgente. Hindi lang digmaan ang sumisira sa rehimen ng Iran na yon, kundi pati ang dahan-dahang paglala ng krisis sa ekonomiya na nagpapakitang lalong naiipit ang kanilang kapangyarihan. Ngayong ikalabing-4 ng Abril, 2026, lalong naging malinaw ang sitwasyon. Ang bansa ay humaharap sa bumabagsak na halaga ng pera, matinding implasyon, mga protesta, mga sanksyon, mga limitasyon sa kalakalan at gastos sa digmaan na nagtutulak sa sistema sa mas malalim na krisis. Direkta ang pangunahing punto. May isang bagay na unti-unting bumubura sa rehimen ng Iran sa parang matagal na nitong hindi naranasan. Ano yon? Ang ekonomiya ng Iran ay pumasok sa matinding pagbagsak. Sino ang nasa sentro nito? Ang rehimen at mga lider ng politika at militar ng Tehran ay naipit dahil sa mga labanan, mga sanksyon at pag-aalsa ng lipunan. Ayon sa ulat ng World Bank noong Abril 2016, ang aktibidad ng ekonomiya ay labis na naapektuhan ng mga labanan, mga sanksyon at kaguluhang panlipunan. Tinataya ng institusyon na magkakaroon ng 2.7% na pag-urong sa ekonomiya sa taong 2025 hanggang 2026. Pagbaba ng halaga ng pera ng 44% noong simula ng Marso at 62.2% na inflation noong Pebrero, kung saan ang inflation sa pagkain ay umabot ng 79%. Ito ang tumutulong mapaliwanag kung bakit ang krisis ay hindi na lang militar kundi naging estruktural na rin. Kailan naging imposible nang itago ang pagbagsak na ito? Sa pagtatapos ng 2025 at simula ng 2026, bumagsak ang halaga ng pera ng Iran at lumabas sa kalsada ang hindi pagkakontento ng mga tao. Iniulat ng Associated Press na sumiklab ang mga protesta matapos bumagsak ang halaga ng real sa 1.42 milyon kada dolyar at pagkatapos ay naging 1.5 milyon. Iniulat din ng Reuters na nagbitiw sa puwesto ang presidente ng Bangko Sentral sa gitna ng lumalalang krisis habang umabot na sa 48.6 ang inflation noong Oktubre. Saan ito lumitaw ng mas matindi? Sa Tehran, sa mga bazar, tindahan at bulsa ng karaniwang mamamayan. Paano? Sa pagtaas ng presyo, pagkawala ng tiwala at pakiramdam na di na kayang protektahan ng Estado ang halaga ng pera. Ang sumunod na dagok ay nagmula sa labas. Ang digmaan at tensyon sa kipot ng Hormuz ay nagpalala ng pagsakal sa kalakalan, transportasyon at enerhiya. Iniulat ng Reuters na nagdeklara ang Estados Unidos ng naval blockade sa mga pantalan ng Iran dahil sa bagong sigalot na direktang nakaapekto sa daloy ng langis. Ayon sa International Energy Agency, sa ulat ng Reuters, ito na ang pinakamalaking pagkabigla ng supply na may 1.5 milyong bariles kada araw na nawala sa merkado. Binigyang diin din ng IMF at Associated Press na ang sigalot na kinasasangkutan ng Iran ay nagpapataas na ng presyon sa pandaigdigang paglago at implasyon. Bakit ito mahalaga para sa rehimen? Dahil ang sistemang mahina na nga ay lalo pang mawawalan ng kita, mawawalan ng kasiguruhan at mababawasan ang kakayahang kontrolin ng krisis sa loob ng bansa. Kasabay nito, pilit ipinapakita ng gobyerno na kontrolado nila ang sitwasyon. Maging ang World Bank ay nagtala ng bawas sa subsidya sa palitan ng pera. Pagbawas ng kwota ng subsidyadong gasolina at paggawa ng electronic voucher para sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa ulat, ang inihayag na programa ay naglalaan ng 10 milyong reais, mga $7 bawat tao para sa 80 milyong mamamayan. Ayon sa dokumento, bahagya lang itong nakakatulong sa epekto ng pagtaas ng presyo sa mga pamilya. Ngayong Martes, iniulat din ng Reuters na nanghako ang ministro ng langis ng Iran na gagamitin ang bahagi ng kamakailang kita mula sa langis para sa muling pagtatayo. Ngunit tila pansamantalang solusyon lang ito, hindi tunay na sagot. Pamamahala lang ito sa emerhensya, hindi totoong pagbangon. At dito lumalabas ang pinakamahalagang tanong. Bakit ito maaring maging mapanira para sa rehimen? Dahil ang mga ganitong rehimen ay hindi lang nabubuhay sa salita. Nabubuhay sila sa kontrol, sa pera na umiikot, sa kakayahang bayaran ng makina at pigilan ang paglago ng pag-aalsa. Sabi ng World Bank, 36% ng mga Iranian ay nabubuhay sa mas mababa sa $8.30 kada araw. Nagbabala ito ng mas mataas na panganib ng kahirapan, kakulangan sa pangunahing pangangailangan at mass emigration kung magpatuloy ang kaguluhan at kawalang stabilidad.
Ayon sa Associated Press, nagsimula ang protesta dahil sa taas ng gastusin, ngunit agad itong nauwi sa isyung politikal. Direct ang sinasabi ng datos, kapag bumaba ang halaga ng pera, tumataas ang gasto sa pagkain at mas nagiging matapang ang mga tao sa lansangan. Ang pagkapagod ay di na lang issue sa ekonomiya, kundi banta na rin sa kapangyarihan. Sa huli, hindi lang isang pag-atake, pagharang o parusang pandaigdig ang unti-unting nagpapabagsak sa rehimen ng Iran. Ito ay ang sumabog na kombinasyon ng digmaan, implasyon, mahinang pera, pag-iisa, kaguluhan sa loob at pagkawala ng tiwala. Ang unang nagdurusa ay ang mga tao at pagkatapos ay mismong sentro ng kapangyarihan ang nakakaramdam nito. Nakasalalay pa rin ang pagtatapos nito sa tagal ng labanan at sa kakayahan ng rehimen na kontrolin ang sistema. Pero kung titingnan ng mga nakumpirma na ng Bangko Mundial, Reuters, IMF at Associated Press, matindi ang konklusyon, hindi lang digmaan laban sa mga kaaway sa labas ang kinakaharap ng Iran. Hinaharap nito ang panloob na pagkabulok na nagbabantang lamunin ang rehimen gamit ang malakas at nakakabahalang puwersa.